Matutuwa din sila Marcoleta nito. Bakit to? Eh naku, hindi sila makaporma sa ICI kasi. No? Noong nakapribado o sila-sila lang ang nakakaalam mga bossing nung ginagawang investigasyon, hindi makaporma sila sila Marcoleta. Hindi po makapag-insert nung mga kagaya ni Gutesa. O di ba? Kaya nga po nanggagalaiti sila eh. Tayo naman mga boss chief amo sir, sa atin inirerespeto natin, no? Inirerespeto ho natin yung kung ano ang desisyon ng ICI diyan dahil nga posible maaari baka gawin nila Marcoleta yung guluhin ho yung ICI mga kababayan. Di ba? Nakita nyo, halatang-halata naman na mamamayang Pilipino na yung pagkaka-insert ni Gutesa doon. Wala lang eh. Try lang ho, try. Baka maidawit natin, baka mapapaniwala natin yung mamamayang Pilipino na si Martin Romualdez at yung isang nagtatago. Yung mokong na yun, hindi na lumabas. si Saldico. Baka matry natin na si Martin Romualdez ay maidawit dito. Yun naman po ang tingin ko na iniiwasan na mangyari ng ICI, mga bossing. Kaya pilit nilang, sige, kailangan privado muna. At ipinaliwanag din ho sa atin yan, mga boss chief amo, sir, ni Senador Trillanes, kumbaga parang nga daw naman, siyempre, mababash sila, no? Kapag kayong medyo hindi okay sa panlasa ng mga nanonood, yung kanilang ginagawa doon sa ICI, ibabash sila. Tapos, siyempre, tatamaan sila, ma-hurt sila. Hindi naman ho kagaya ni Mark Ramos siya, i-bash nyo ako ng i-bash, buong maghapon, sanay na ho tayo dyan. Siyempre, pag na-hurt sila, naku, panig na nga lang ako doon. Maaapektuhan na yung kanilang pag-iimbestiga. Yun naman po, no? Ang nakikita ko na dahilan kung bakit nila ito kumbaga pina-private. Pero mga bossing, lumambot na din po ang ICI, no? Ila-live na ang mga pagdinig ng flood control scandal sa susunod na linggo. Kaya po, nako, masaya na si Mark Ramos. Bakit? Siyempre, meron na tayong mga mga maiko-content. O, di ba? Meron na tayong maitatalakay dito sa ating channel. At the same time, hindi na tayo parang bulag nga naman. No? Hindi ho natin alam kasi ni spokesperson, kada araw, kada hearing nila, kahit isang spokesperson, walang nagsasabi na, eto po ang nangyari, eto po ang pinag-usapan sa ICI ngayong araw. Questionable sa ating lahat Ngayon, tingin ko, tibayan lang nila yung dibdib nila, no? Masanay lang sila doon sa mga magiging pambabash ng mga DDS. Mahilig ho yan kasi yung mga kapwa natin Pilipino na napunta po doon sa sa side ng dugyot Duterte supporter. Mahilig ho yan. Kapag hindi sila ang napapanigan o hindi po pumapanig sa kanila, yung nangyayari sa kanila, binabash ho nila mga kababayan di ba? Sabi ni Mr. Wright, sanay sa bash. Pag nire-real talk nga kita, iyak ka agad. Saan na naman? Kailan na naman ako nakita umiyak dito? Anak na, alam ko si Bongo. Ang umiiyak. Kayo naman, iiyak. Ano iiyak ko? Pagpasok ng mga basher dito, nag-comment, tataas yung algorithm ng live. Kinabukasan, ibabalita sa akin ni YouTube, Mark, 50,000 kinita mo sa video mo kahapon. Dahil dumami yung basher. Di ba? Ngayon, babasahin ko na ito. Ibinahagi ni Independent Commission. Di ba kayo yung nag-iyakan nung ikinulong si Duterte? Hayaan nyo. Si Bongo, malapit na daw. Hayaan nyo. Itong si Bato ninyo, malapit na din daw. Magtutuluan na naman ang mga luha ninyo. Ibinahagi ni Independent Commission Infrastructure ICI Chairperson Andres Reyes na magsasagawa na sila ng live streaming ng kanilang pagdinig sa susunod na linggo kaugnay ng anomalya sa flood control project. Baka makarinig na naman kayo ng kinu-question or
ang nababanggit dating Pangulong Duterte, magngal-ngalan na naman kayo. Di ba ganyan naman kayo? Ang gusto lang ho ng mga DDS, mga boss chief amo sir, ay 2022 hanggang 2025 lang po ang talakayin. Mga bossing. Kaya nga inulan ng batiko si Marcoleta eh. Di ba? Sa sobrang pagtatanggol ni Marcoleta, sa mga diskaya, nahalata po na nahalata na bias yung ginagawa niyang investigasyon doon sa Senado. Napapaisip nga ako eh. Baka isa si Marcoleta sa... Napapaisip lang naman. Hindi ko naman sinasabi, na si Marcoleta nagpasunog niya. Baka si Bongo, baka si Marcoleta, baka mga diskaya, baka sila ang nagpasunog niyan, DPWH na yan eh. Di ba? Mamaya, naka-hide na ako, hindi mo na kita paiyak. Hindi. Gusto mo, i-hide na kita ngayon. I-hide na kita ngayon. Bakit mamaya pa? Para tapos agad. Tapos ang problema. Hindi lang hide, ban pa. Patatagalin ko pa ba yan? Nasa akin ang control. At least, mapapanood niya pa din tayo. Makakapagsalita pa din tayo. Mapapaiyak pa din natin siya. Nang wala. Hindi na natin siya kita. Ganon kadali yun. Nasa atin ang control. Ano gagawin natin? Di tanggalin. ICI, ila-live stream. Nako, mag-iiyakan ng mga... Baka si Marcoleta ho, mga kababayan, ang unang umiyak dito kapag yung mga diskaya nadidiin, nababaon. Pilit po yung pinagtatanggol ni Marcoleta Di po ba? Ako lang po ba ang nakakapansin nun? Kayo, napapansin nyo? Si Senator Ping, napansin din yun. Nirekta nga siya ni Ping Lacson. Bakit ba pag pinagtatanggol mo ang mga diskaya? Kaya ako hanggang ngayon, kahit po sa sobrang pagtatanggol ni Rodante, Marcoleta, mga kababayan, sa mga DDS, hindi pa rin po pumasok sa isip ko na siya yung nakatanggap ng 120 million di umano. Sabi ni Ramon Tulfo sa mga diskaya, 1 billion daw ang hinihingi ng mababatas na yon. 1 billion daw po ang hinihingi nung mambabatas na yon. Kaya lang po, nagkasundo na daw ho, mga bossing, sa 120 million. Ang problema, dahil nga hindi nasolba, hindi naidepensa, ayun, hinihingi daw ulit pabalik yung 120 million. Ulitin ko ho, Sabi ni Ramon Tulfo, hindi daw ho si Rodante Marcoleta yon. Kaya ako ho, hindi ho ako naniniwala na si Marcoleta ho yon. Kayo po, diyan sa comment section. Ulitin nga natin. Baka may mga nagbago na ang isip dito diyan sa comment section. Naniniwala po ba kayo na kagaya ko? Naniniwala po ba kayo na hindi si Marcoleta yon? Sige, babasahin natin yung mga comment nyo diyan sa comment section. Uulitin ko kagaya ko. Hindi ako naniniwala na si Marcoleta yon. Kayo, ano masasabi nyo? Si Marcoleta ba yon o hindi? Sige, basahin natin. Magkakape lang ako. At least baka naipagtanggol ko na si Marcoleta para sa inyo, no? Sabi, feeling main character, righteous, sabi ni Gerald. Wala na yung comment nyo kay Marcoleta. Bakit daw puro sap-sap? Hindi. Sabi ni Wilfredo Banacwa, hindi siya naniniwala na si Marcoleta. Si Bongo ang utak ng sindikato ng flood control. Oo, gaya mo. Sabi ni Marilyn Aquino, naniniwala si kita nyo? Si Marilyn Aquino naniniwala na hindi si Marcoleta yung tumanggap ng 120 million. Si Marley GC, I do believe siya yun. Si Marcoleta daw. Naku, ikaw daw Marcoleta. Ikaw ang tinuturo doon sa comment section, Marcoleta. Kala ko na ipagtanggol na kita. Sige, alisin ko na to sa ICI. Sabi ni Esing Mariano, 1,000% si Marcoleta daw. Si Doggy daw. Sabi ni Alalin Ando, ikaw talaga tinuturo, Marcoleta. Sinubukan ko na ipagtanggol ka, kaso wala, ayaw nila. Hindi pumapayag. Si Ginger Cat, tumanggap
si Bulldog ng pera. Pero saklap nun, ano, yung tipo bang nasa bahay mo na yung pera, yung tipo bang 120 million na yung mali-maleta, kung sakaling maleta ang pinaglagyan, tapos biglang makaka-receive ka ng tawag, oh, "Boss, bawi na namin yung 120 million." Oh, bakit naman, boss? Hindi mo kami napagtanggol sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi, doon daw kasi yun daw ho ang usapan eh. Senate Blue Ribbon Committee, ipagtatanggol sila. 'Di ba? Hindi daw na ipagtanggol, mga bossing. Meron pa ba tayo ibang pwedeng isipin na senador na nagtatanggol sa mga diskaya? Anyway, sige, mamaya na natin ho isipin yan.